Nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Bohol dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng El Nino. Sa iba pang mga probinsya, ramdam din ang matinding imperwisyo ng tagtuyot. Ang mainit na balita at Idilia Manyalak del Castillo. Dahil sa matinding pinsalang dulot ng tagtuyot, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Bohol. Lumobo na sa mahigit 300 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa mga pananim at palaisdaan sa 27 nilang bayan. Apektado ang kabuhayan ng mahigit 800 magsasaka. Umabot na rin sa mahigit 11,000 ektaryang palayan ang apektado. Pero hindi lang ang pinsala sa agrikultura ang problema ng mga residente. We lack potable water. If you observe in some municipalities, there are municipalities that they already used some fire trucks just to supply waters. Mas maraming magsasaka naman ang apektado ng El Nino sa Capiz kumpara sa Bohol. 22,000 ektarya ng sakahan ang napinsala, apektado ang 5,000 magsasaka. Pero ayon sa pamahalaang panlalawigan, hindi pa raw kailangang magdeklara ng state of calamity. Hindi naman daw kasi lubos na nasira ang ilang sakahan. Nagpaabot naman daw ng tulong ang pamahalaang panlalawigan sa mga apektado. So since last year, we have conducted several massive information dissemination with regards to El Nino. We have this viable insurance for Capiz farmers na we have a massive campaign for our farmers to avail this. Sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, natuyo na ang mga balon, pati mga ilog, halos wala ng tubig at tinubuan na ng mga damo. Problemado ngayon ang mga residente kung saan kukuha ng tubig sa pang-araw-araw. Ang ilan kasing residente umaasa lang sa tubig na galing sa balon at ilog. Pati mga alaga nilang hayop halos wala nang mainom. Dahil sa matinding init, apektado naman ang kalidad ng mga prutas sa lungsod. Ang mga prutas mabilis mangulubot at masira, kaya naman mas kaunti raw ang bumibili ngayon, kaya apektado ang kita ng mga nagtitinda. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.